what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ito pag-usapan natin, no? Ito nga po bang si Bondoc mga kababayan o si Jimmy Bondoc, no? Masama na ata ang lagay nito mga kababayan kasi parang kung ano-ano na po, no, ang pumapasok sa kanyang isip mga kababayan at tila ito nga po yung sinasabi natin, no? Masama po ang epekto ng pagiging DDS. No, ito po yung alamin natin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre kayo iniimbitahan ko rin, pakisuportahan din po yung ating isang channel. Ilalagay ko po sa ibaba yung link po ng isang channel natin mga babayan. Pakisubscribe naman po yung channel na yon at pakisuportahan na rin po. Maraming salamat sa inyo. Okay, so ito, naku po, matindi talaga mga babayan kapag DDS ka, no? Medyo masama epekto talaga sa pag-iisip. No, kasi nga itong si Jimmy Bondoc mga babayan, may Facebook post po siya. Yung sinasabi niya na Republic of Mindanao daw. Coming soon daw yan mga babayan. Alam niyo naman ito mga DDS mga kababayan, no? Kung ano na ano ang pumapasok sa kanilang mga isipan. Kaya mahirap maging DDS, no? Masama po yan sa kalusugan. O eto, panoorin natin yung interview netong si Jimmy Bondoc mga kababayan. No, at ating alamin ano nga ba yung kanyang pinagsasabi dito mga kababayan para nag-hallucinate na ata to. Sabi ko sa inyo, yung mga DDS na yan, ha? Sige, tignan ninyo yung inyong mga kalusugan. Baka masama na yan. O, ito. Panoorin natin. Attorney, unahin na natin. Ano ba yung ibig mong sabihin sa post mo na Republic of Mindanao soon? Sir, una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na I did not mean to be cryptic, no? In fact, yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. Part of our history daw mga kababayan, yung secession of Mindanao. No, pero kasi ang Pilipinas po ay isang bansa po yan, Jimmy Bondoc. No? So kung paghihiwalay ninyo at sinasabi mo, no, na dalawa talaga ang Pilipinas, abay binabago mo ang history ng Pilipinas. No? O eto, nag-research ako. Ano sabi dito mga kababayan? No, sa ating ni-research na to, no, tungkol po dyan sa Pilipinas. Eto, pakita natin sa inyo. Ayusin lang natin ang konti, ha. O, ano sabi dito? The Philippines is one country, a single sovereign nation. The misconception that it might be two countries likely arises from its geography as it is an archipelago of over 7,000 islands with three main geographical divisions: Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun po yung sinasabi dito, Jimmy Bondoc, ha? Huwag mong baguhin ang history. The Philippines is a single unified country. So yan po ang malinaw mga kababayan, hindi po dalawa. Gaya po na sinasabi netong si Jimmy Bondoc. Malinaw, ayan o. The Philippines is one country, a single sovereign nation, sabi dito. The misconception that it might be two countries likely arises from its geography. Misconception lang po yung sinasabi, no, netong si Jimmy Bondoc. No? At sila lang naman, no, may kagustuhan na maihiwalay ang Mindanao. Ganyan po sila magmaniobra. Ganyan ho magmanipulate itong mga tao na to. Mga kababayan, no, nakikita ninyo kung gaano nila binabaliw yung mga DDS nila, yung mga supporters nila. Malinaw po.
No, binabaliw nila yung mga supporters nila, mga kababayan. Pwede rin naman, no? Siguro, kung gusto ninyo na maihiwalay ang Mindanao, wala namang problema dyan. No? Basta lahat ng DDS sa Luzon at saka sa Visayas, dalhin ninyo lahat dyan sa Mindanao. Nagsama-sama kayo dyan. No? Pwede sigurong ganon. No? Kung yun ang gusto nyo talaga. Diba? Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na desisyon po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. Dahil lang sa reaction, mga kababayan, dalawa daw talaga ang Pilipinas. No? Ito nyo, anong klaseng katwiran yan, Jimmy Bondok? Dahil lang sa reaction, so ibig ba sabihin, no, kung merong isang issue na nangyayari ngayon, no, iba yung pananaw niya, iba yung pananaw mo, no, kunyari nasa isang bahay kayo, no, sino yung maghuhugas dapat ng pinggan, iba yung pananaw niya sa paghuhugas ng pinggan, iba yung pananaw mo sa paghuhugas ng pinggan, no, sinasabi mo ba na dalawa yung bahay na yon? Ganun ba? Yung sinasabi mo? Sinasabi mo ba na ang isang barangay na meron dalawang opinyon, no, ng mga tao sa loob ng isang barangay, sinasabi mo ba na yung isang barangay na yun ay dalawang barangay sila? No? Binobobo nyo yung taong bayan, Jimmy Bondok. Binobobo nyo yung tao. Huwag ganun. At para sa akin, it is these kinds of developments in our laws and in our history that keeps pushing us apart. No, so kayo lang naman nagpupush apart. Kayo lang yung gustong humiwalay. 'Di ba? Ang mga katulad po, alam nyo kasi talunan to no, bilang senador. No, talunan siya, mga babayan. So siguro iniisip niya, no, pro Duterte ako. No, baka pag pinush ko yung Mindanao, sakali manalo akong senador sa Mindanao. Baka yun yung iniisip nila. Ng sentiments sila, kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga, for example. Kita mo, kaibigan niya pa si Kiko Barsaga. Pare-pareho kayo mag-isip nila Kiko Barsaga. Ano yung expect ng tao sa inyo? No? Baka ultimo taga Mindanao, sinusuka yan si Kiko Barsaga. Example, no? He has been pushing for secession of Mindanao, and I really think it's not just because of parang revolting, no, against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. Okay, but talagang paulit-ulit, dalawa raw talaga Pilipinas no? Dalawa rin ata utak na ito Dalawa rin ata ang pagkatao nito si Jimmy Bondok, mga babayan no? Just to clarify, Attorney Bondok, sabi niyo po, dalawa ang Pilipinas. Is this in response to the actions of the current administration against former President Rodrigo Duterte, at ngayon nga po ay hindi pinagbigyan ng ICC ang kanyang request na pansamantalang makalaya? Alam niyo po, sir, kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga ng Pilipino. Like, we see how polarized we are. Kayo lang, no? Kayo lang ang may gustong iupo si BP Sara. 'Di ba? Kayo ang gusto magbago ng history. Kayo gusto magbago ng Pilipinas. No, gusto niyo humiwalay kasi magagawa niyo yung gusto niyo. No? Hindi niyo magawa yung gusto niyo sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganun kasimple yun, Jimmy Bondok. No? Hindi niyo magawa yung gusto ninyo. We have become, no, kapag ito lang, sa pamumuno ni BBM hanggang ngayon, surprisingly, yung mga dati po niyang kritiko ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at well, that is good news. least they don't want to call for his resignation. Well, that is good news, mga babayan. Alam niyo kung bakit?
no? Yung dating kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin, walang nakikitang maganda sa kanyang ginagawa. Bakit may kritiko si BP Sara? Kasi walang nakikitang maganda kay Sara na ginagawa niya. No? Sa tingin mo, sasang-ayon sa iyo ang tao kapag puro pangit yung ginagawa mo? Jimmy Bondoc? Pag puro pangit ang ginagawa mo, hindi sasang-ayon sa iyo ang tao. Imaginein mo, dati mong kritiko, no? Kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos. Dating kritiko sa iyo na mismo nang galing. Ngayon sumasang-ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. No, ayaw siyang tanggalin sa pwesto. Bakit? Unang-una, bakit? Nakikita nila may magandang patutunguhan ng Pilipinas. No, kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita nila may ginagawang maganda yung Pangulo natin ngayon. No? Isa pa, no, nakikita nila na baka pag tinanggal ang Pangulong Bongbong Marcos at si Sara ang naupo, walang mangyayari sa Pilipinas. Ganun kasimple. Diba? Kaya huwag niyong bubuhin ang taong bayan. Huwag niyong bubuhin ang mga Pilipino. Yung mga kritiko na yon, no, na inaaway ninyo ngayon kasi hindi ninyo makuha ang suporta. No? Lumiliit na ang suporta ninyo, kaya nyo ginagawa yan. Which is surprising to many of us. Pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ay clearly of the opposite belief. So, kasi nga, hindi maganda yung mga ginagawa ninyo. So, pare-pareho kayo. Yun ang gusto ninyo. Diba? Yan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. Okay, pero di ba wala nagagatong sa call for secession, mga kababayan. Sino gumagatong sa call for secession? Sila lang naman ang sumisigaw ng secession ng Mindanao. Sila lang mga DDS ang sumisigaw na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diba? Kaya paulit-ulit ko sasabihin, no, huwag niyong bobohin ang taong bayan. Sa demokrasya naman talagang merong magkakataliwas na opinyon sa iba't ibang bagay. Pero bakit kailangan magresulta ng paghiwalay sa Mindanao sa Pilipinas? Well, let's talk about degrees, no? Kasi there is such a thing as an ordinary difference of opinion, no? Pero meron na rin po tayong nakikita ngayon na extraordinary na levels or degrees of differences of opinion. Meron na po tayo ngayong mga rally na talagang sa iisang rally magkakaiba yung panawagan, which is why I think the rallies have become ineffective, no? Talaga? Magkaiba panawagan, Jimmy Bondoc? Magkaiba? Isa lang ang panawagan, no, ng taong bayan sa mga rally ngayon. At lagi kayo na iitsipwera yung mga DDS. Ano panawagan? Transparency? Anti-corruption. Yun ang panawagan. Nakailan rally na. Yun lang ang panawagan, Jimmy Bondoc. No? Para sa kaalaman mo. Kayo lang naman yung sumasali na gustong mang-hijack itong mga DDS na to, na ilang beses nang gustong i-hijack yung call for transparency na rally, no, ng mga kababayan natin. No, ina-hijack ng mga DDS na iilang piraso, pero anong ginagawa? No? Itinataboy sila. Kasi hindi kayo welcome. Dahil alam ng taong bayan, alam na nakararami kung ano ang motibo ninyo. Ganon kasimple, Jimmy Bondoc. No, kaya ulitin ko, huwag niyong bobohin ang mga Pilipino. You've seen that, no? Merong nung September 21, lahat tayo anti-corruption. I'm glad we all are, no? Talaga? Pero sinisigaw ng mga DDS, BBM resign? Talaga? Jimmy Bondoc? Sigaw ninyo anti-corruption pero ang placards ninyo BBM resign? Diba? Ulitin natin. Huwag niyong bobohin mga Pilipino. Pero yung iba, tumuturo diretso pataas, no? Sa Pangulo. With all due respect. Pero kung di naman nagsalita si pangalan na ito, si Saldico, hindi nyo naman ituturo yung Pangulo.
Halata naman na scripted eh. Di ba? Oh. Iba naman, iwas na iwas po sa katagana yan. So even just with that is not a normal difference of opinion because that... Kung may ebidensya ka, Jimmy Bondok, ito na lang hamon natin sa'yo. Total, madaldal ka eh. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. No, kung naniniwala ka na sabit o dawit yung Pangulong Bongbong Marcos dyan sa flood control issue na yan, maglabas ka ng ebidensya. Yun na lang. No, magandang hamon kay Jimmy Bondok. Kasi sila yung maraming kude eh. Sila yung maraming sinasabi eh, di ba? No? Kung may ebidensya kayo na magsasabi o magtuturo mismo, no? Yung hindi scripted ha. Kasi yung mga script basang-basa yung script nila eh, di ba? Well, the public sentiment will dictate kung tutuloy po ang administrasyon na ito or hindi. Well, honestly, tutuloy yung administrasyon. Dahil sa ina mismo nang galing. No? Na ultimo yung kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos, sang-ayon sa ginawa ng Pangulo. Diba? Kayo na lang. Ang mga naiiwan, ilang piraso na lang kayong DDS. Nauubos na kayo. But attorney, as a lawyer, yes. Actually, hindi niya nasagot ng direct, no? Yung tanong, hindi niya nasagot ng direct. Diba? Ang dami niyang palibot-libot. No? Pasikot-sikot yung sagot niya. Mga babayan, hindi niya nasagot ng direct yung tanong. Ano po yung constitutional o legal basis para sa cessation sa Pilipinas o sa Mindanao? Ano po ang nakikita niyong dahilan o anong pwedeng gamiting basis para po gawin ito? Alam niyo, in international law naman, lagi naman pong may mga bansa na nag-self-determine, ano? Ika nga. No, so, we can... Nakakatawa ka, Jimmy Bondok. International law ipapasok mo, nasa Pilipinas ka. Ang pinag-uusapan yung batas sa Pilipinas. Huwag mo ipasok yung international law. Ayan na naman tayo, binobobo nyo na naman yung taong bayan eh. Gagamitan nyo na naman ng mga ganyan salita eh. Diba? Sagutin mo ng direct, meron ba o wala? Cannot talk about it along constitutional grounds because this exactly is about changing the Constitution. In fact... so mag-change kayo ngayon ng Constitution. Diba? Sagutin mo ng direct, Jimmy Bondok. It's about changing the territory and the population of and the very definition of our country. So it is definitely extra-constitutional. But it's not immoral. Okay. Because, nasan yung batas? Nasan sa konstitusyon yung tanong? No, meron ba nakasulat sa konstitusyon? So para magawa niyo yan, kailangan yung baguhin yung konstitusyon. Yan yung sinasabi mo. Diba? So, ikaw mismo, pinasinungalingan mo na dalawa ang Pilipinas. Dahil wala ka ma-explain. Wala ka maipaliwanag na maayos. Diba? Puro palusot. because countries change all the time, di ba? Halimbawa sa Africa, iba-iba na yung pangalan ng mga Congo, Democratic Republic of Congo, yung Taiwan tsaka China, that's an ongoing debate, no? Ilalayo niya. So, I think it is a matter of management and economic structure more than anything. And of course, a matter of control. Ang Luzon po, halimbawa, no? Wala, hindi mo nasagot kung nasa konstitusyon. Hindi mo nasagot. Wala ka nasagot na maayos, Jimmy Bondok. No, ulitin natin, huwag niyong bobohin ng taong bayan. Parang 57% yata ng population or something like that is nasa Luzon. Pero ang food production po ng Luzon is 46%. No? Baliktad po yan sa Mindanao, for example, na 24% yata sila ng population, pero 35% ng food population dyan po, no? Food production rather. Well, given your arguments, hindi po ba imbis na ayusin yung sistema, bakit paghiwalay ang nakikita niyong solusyon? Linawin ko lang hindi ko po ito ipinipilit na solusyon, but I am recognizing a very strong call and very persistent call. Dahil po marami tayong kilala, no, na hindi niya ini-insist pero pinananawagan niya. Hindi niya ini-insist pero pinananawagan niya.
Mindanao. Anong pinagkaiba nun, 'di ba? At I just think it's a viable option. I'm not saying we should do it immediately, no? But it's something worth considering. Kasi, halimbawa, no, sa ating matagal ng usapan tungkol sa federalism, ang dami na pong good points na binring up about... Okay, so, siguro, mga kababayan, paulit-ulit na lang, no, na hindi masasagot ni Jimmy Bondoc no, yung mga katanungan po sa kanya dito. No, kasi, kung mapapansin natin, puro palusot siya, diba? Ang layo ng sagot niya doon sa mga tanong, mga babae. Mukhang wala tayong mapupulot na tamang sagot dito. No? Ano sa palagay ninyo? No, i-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.